Alam niyo po itong mensahe ko na ito ay matagal ko na itong nagawa. Ako po kasi ay pag gumagawa ng outline ay 2 weeks before na-assign. Ito po ay ginagawa. Hindi ko po kayang gumawa ng Sabado at isa-share ko na dito. Pero ito po mensahe na ito ay 2 taon na halos na nasa folder ko. Gustong-gusto kong i-share, pero hindi ko malaman ko yung dahilan kung bakit. Dahil ito pong topic na ito ay mahirap dahil baka hindi maunawaan o matanggap. Pero pag ginagawa ko po yung financial report ng Zion, nakakaramdam po ako ng lungkot. Dahil ang dami po namin pwedeng tulungan. May mga gawain po kami na dapat ay suportahan. May mga workers kami na dapat ay nabibigyan ng financial support. Pero hindi masuportan dahil hindi sapat yung pondo. Sa mga bago po dito, ako po yung admin ng church. At ako po yung gumagawa ng report. Sa akin po binibigay. Kaya alam ko po yung status na task ko namin. At sa tuwing sa devotion ko po, lagi ko pong sinasama ko kasi naniniwala po na marami kaming dapat tulungan. Kaya hindi natin. Lalo na po yung mga kapatid namin na talagang nagsasakripisyo para magawa yung nais ng Diyos, pero hindi sapat. Sumaharing sabi ng taga-Centella, mukhang pera na naman ito pag-usapan. Last Sunday po, ay yun din yung tema ni Pastor Tommy. Sabi niya, dapat maging kapartner sa gawain. At ito po mga nakarang araw ay nakita ko sa GC namin ay may mga nag-post pa rin patungkol sa Tylenol. Pero yun po, sa alaman niyo po, hindi po kami nag-uusap dito. Ito po ay talagang, ito yung leading ng Holy Spirit na kailangan ay bahagi. So bago po ako magsimula, ay samahan niyo muna po ako sa panalangin. Dahil ang Diyos sa umagang ito ay nagpapasalamat at nagpupuging po ako sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin na may hayag ang mensahe nito. Panginoon, ang aking hiling at dalangin ay ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa akin. Tulungan mo po ako na maihayag ito. At lalong higit, Panginoon, ang makikinig ay tunay na maunawaan ang mga salita. Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang gawain ito. At nawa po, Diyos, ikaw ang siyang mainas at maluwalhati sa umaga. So po ang dalangin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. So alam niyo po yung topic nito kung saan parang hindi po komportable o mahirap para sa nakikinig at mahirap din po para sa nagsasalita. Pagka pinag-usapan natin ay ang tithes. First time ko po na mag-share po din. Sa tagal-tagal ko na rin po na natayo dito. So marami po na ayaw itong pag-usapan. Marami rin din po ang maaaring hindi gusto. O baka sa pagkakataong ito ay iniisip nyo na sana matapos agad.
sensitive po yung topic nito patungkol sa pera yung pinag-uusapan. So baka po kasi magkaroon ng perception, lalo-lalo na po yung mga bago na mananampalataya o ngayon lamang naka-attend na baka isipin na negosyo yata. So, at marami po yung nasisira dito kapag patungkol sa pera yung pinag-uusapan. Hindi lang sa iglesia, kundi kahit sa secular. Kaya po yung ibang pastor ay ayaw itong talangayin. Ngunit, ang maganda po sa Zion Worship Assembly, ang mga pastor po ay hindi nakikialam pagdating sa money matters. So meron po kaming committee na mag-decide kung ano yung ibibigay o saan mapapunta. At meron po kaming board na mag-aabot. So ang mga pastor po dito ay wala po kinalaman, kumbaga hindi po sila nakikialam. Lahat po ng pera na naliligo, meron po kaming bibilang at tuwing araw po ng pagkatapos po ng service, ay ibibigay nila sa akin at ako po yung mag-deposit. Ang lahat po ng pera na yon ay nakapo sa GC namin. Bank po, at pumunta po kayo sa likod, nandun po yung aming cash flow, buwan-buwan. Nandun po lahat yung pumasok at nandun po lahat ang expenses. Ngunit sa akin po paniniwala bilang isa sa mga nagsasalita ay responsibilidad din po na ituro ang salita ng Diyos upang may pamuhay po natin. Ang bawat nakikinig ng tithing ay may pangako ang Panginoon. Kapag hindi natin ito tinuro o hindi natin alam, parang pinagkakain natin pangako ng Diyos. Tulad din po ng John 3:16 na tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. Diba sabi ko doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ay binigay ang kanyang bukong. Ang sino man na sumampalataya magkakaroon ng buhay na wala. At ang scripture po nito ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos. At yun din po sa malakad tungkol sa pag-iikapo. Ito ay nasa Biblia na kailangan natin malaman at ituro. Pareho silang scripture, nababasa natin, so dapat pareho natin silang maunawaan at higit sa lahat, pareho natin dapat ma-apply sa buhay natin. Kaya lang po, marami nagsasabi na tayo ay nasa New Testament, yung grace ni Lord. At hindi na natin dapat kailangan i-observe ang Old Testament. Ewan ko, meron na po kayong nakakatagpo na ganyan po yung kanyang paniniwala. Kung puro New Testament na lang po tayo at wala tayong pangalan sa Old Testament, hindi dapat sa aking pong paniniwala, hindi na natin ginagamit yung Old Testament. Dapat hindi na natin in-observe. Tulad ng Sabat, in-observe po natin kung sinusunod natin. So, mga nasa Old Testament na kung pag-aaralan natin ay ating sinusunod. At isa na rin din po dito yung tithing na dapat hindi natin baliwalain. So, sabi nga po sa DCAS na sabi ko ng kultura,
sabi na isang pastor na pinag-uusapan nila ito, yung nagsasabi na nasa Old Testament lang yan, o yun ang dahilan, ayaw lang niya magbigay. Diba sabi ko, kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. So sa umaga po ito, mga tahimik na pagkikya. Pati ako kinakapansin. So umaga po ito ay ating pag-aralan. Ang isa sa mga hindi po talaga komportableng tao. Anong mga prinsipyo ang napapaloob sa kautusan ito? Bakit kailangan nating maunawaan ang utos nito ng ating Panginoon Diyos? At magpo-concentrate lang po tayo sa taas. Muna natin tingnan yung offering. Dahil yung pong offering sa aking paniniwala, kung nagagawa po natin at nasusunod natin ang taas, magagawa natin. So kaya po sa umaga nito ay nais ko pag-usapan natin. Sabi po sa Malakias chapter 3, 8-11. Ang tanong ko naman, dito na lang buwasan na. Ang tanong mo naman, matuwid ba pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aming tahanan. Buong buo, hindi kalahati, hindi 3/4, hindi 1/4. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at iguro sa inyo ang masaganang pagmamahal. Hindi ko rin naayang salantain ng mga balang ang inyong pananim at mamunga ng sagana ang inyong basa. Bakit kailangan ko magbigay? Ang salita po literally means 10 sa Hebrew. Kasampo. At sa ating yung kalaunan, tithes o yung ika po 1/10 or a portion, 10% of your income, yung kita, production or possession, given to your church. At sabi po ng ating binasa kanina, ikasampung bahagi ng nasa iyo na kinakailangan ibigay sa Panginoon. Halimbawa, kumita ka ng 100, madaling kwentahin. Kumita ka ng 100, ang 10 piso nun ay para sa Diyos. Kumita ka ng 2,000 dahil nagbenta ka ng saging o pamang. Ang 2,000 ay ihiwalay mo at ibibigay mo sa iyo. 1/10. Ikasampung bahagi ang sa Diyos. 90% sa iyo. Ganon kasimple yun. Ang konteksto po ng Malakay 3
kung inyo pong babasahin, yung mga tao ay nagbibigay na lang sa kanilang mga handog kung ano yung tira-tirahan. Kung babasahin nyo yung malaki, yun yung konteksto nun. Kung ano yung mga may diferensya, ay pilay, mga payat na tupa, galisin, basta yung hindi maayos, yun yung kanilang dinadala. Yung kanilang dinadala bilang kanilang mga handog. Kaya sabi ni Malakay, kunin ninyo yung pinakamainam. Kunin nyo yung pinakamaganda. Yun yung ikasampung bahagi. At yung ikasampung bahagi, yun yung the best. Yung pinakamaayos, ibigay ninyo sa Panginoon. Yan ang dapat na iniaalay ninyo. Dahil sa Diyos So dapat, yun the best. Huwag yung tira-tirahan, huwag yung lata. Sa panahon kasi nila nung wala namang nagtatrabaho. So umaani yung kinikita din. Hindi tulad ngayon ang ating source of income ay negosyo, empleyado. Pero yung konteksto po nito, nandun yung mga handog na ibinibigay nila na tira-tirahan. So, ano po yung mga dahilan? Una, nagpapatibay po ito sa ating pananampalataya. Bakit po? Mas lumalakas, mas tumitibay, at mas lalong umiigting ang ating pananampalataya kapag tayo ay nagbibigay ng ating ito. Bakit po? Kasi yung kung natitirang 90% na natira sa'yo, doon ina-acknowledge natin na ito ay sapat na anuman ang mangyari. Naroon yung provision ni Lord doon sa natira na yun. Yun yung faith natin. So yung dependence natin ay hindi nandun sa natirang 90%, kundi kung anong meron tayo. Ini-entrust natin yon sa Panginoon. Kaya sabi po ng Mateo 6:21, sapagkat kung saan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. At ay, bakit humihingi ang Panginoon? Bakit niya ibinibigay yung standard na ito po? Para ba tayo ay kuhanan ng pera? Para ba tayo ay maubusan, kahirapan, o kawaan? Hindi po, kundi para tayo ay pagpalain. Pagpapalain niya, ibibigay ang mga bagay na nararapat sa atin. Kaya po itinuturo niya yung generous giving. Dahil handa-handa siya na kung ano ang ibinigay natin, yun din yung kanya. Ang yaman-yaman ng Diyos, di ba, nasa kanya lahat. At gusto niyang bigyan tayo ng maraming bagay. Pero ang ibinabalik, yung katumbas ng ibinigay natin sa ibang kaparaan. Kaya nalulungkot po ang Diyos pag tayo po ay purito. Tinuturo po ng iglesia o ng church ang mga bagay na ito, hindi para tayo ay kuhanan lamang ng pera. Kailangan po na malinaw yun. Ang pagbibigay, hindi po siya napipilitan, hindi yung mabigat sa pakiramdam, kundi tayo ay masaya. Dito po, sa atin wala pong pilitan, wala po kayong makikita sobre, kundi nandun lang po sa sulok. So kung ikaw ay magbibigay, pusang loob na pupunta at dadalhin mo ang iyong ito. Wala po dito mong sinasabi na ito yung nirito. Alam po ninyo, lalo na po yung mga nagtatay.
yung out of their own means, yung ba talagang kulang na lang, ay kunin mo at ibibili ng kulang. Pagkain sa araw na yun. Yun talagang tiniis mo dahil hindi naman atin. Yung ibinigay mo, alam niyo po, yung pakiramdam po no, masaya. Dahil ibinigay mo yung para sa Diyos. Meron po kong napanood sa 700 Club. Meron pong isang kabataan na lumapit sa kanyang pastor at humingi ng panalangin na siya ay magkaroon ng trabaho. At bilang kanyang pangako, kung siya ay magkakatrabaho, ay ibibigay niya yung kanyang tithes. Kaya yung pastor ay pinalangin siya. Malipas po yung isang linggo, nagkaroon siya ng trabaho. At mayroon siyang kuha ng sweldo. Tulad ng kanyang pangako, binigay niya yung para sa Panginoon. Lumipas ang ilang taon, buwan, ang lalaking ito ay nag-increase ang kanyang sweldo. At lumaki rin ang lumaki yung kanyang. Ano po yung ikalawa? Bakit kailangan ito po ay tanda ng ating katapatan. Sabi po sa Kronika, unang Kronika 29:16-18, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo rin nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong pinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalangang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob, na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layunin nito at ayaw ninyo silang palapit sa inyo. So ito po ang title po ay pruweba at malinaw na ebidensya ng ating pagkakilala at devotion sa ating Diyos. At hindi lang po yung patunay na ating katapatan sa Diyos. Patunay din po ito ng katapatan natin sa ating pong iglesia. Kasi ang ating pong finances, yung salapi, ay kalimitang huling bahagi na pwede nating i-turn over sa church. Mahirap ibigay sa church ang bahagi ng iyong pinagkakitaan. Tama po ba? Madaling ibigay ang oras sa simbahan. Lalo na kung nais natin na na-improve yung talent natin. Maaari magbigay tayo ng oras dahil gusto mo makarinig ng mensahe o yung fellowship natin sa ibang mga kapatid. Madaling ibigay ang talento sa church. Kung gusto mo ma-improve ang lahat, gusto mo nga sa bawat ministry, pwede natin sila. Pero, kapag finances na po ang pinag-uusapan, iba na po. Maaaring sabi natin, aba, pinaghirapan ko ito. Bakit kinibigyan? So nakita po natin yung sign ng ating katapatan sa Diyos at sa Iglesia. Hindi basta-basta
aalis yung isang mananampalataya. Hindi siya madaling mayaya kapag ang isang tao ay merong katapatan sa Diyos at sa Diyos. Hindi sa tao tumitingin, kundi sa Panginoon. Ito po yung mga tao na faithful. Matapang. So ano po yung ikatlo? Ito ay isang gawa ng pagsamba. Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring. Ang ating pong pagbibigay ng ikapo ay nagpapahayag ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi lang po ito isang ritual na kapag dumating na yung oras ng pagbibigay o pagkatapos ng service, ay hindi na natin ito pinapansin. Iba-iba po kasi. Merong during service ay kumukuha na ng kanilang mga tithes and offering, meron ng mga iba. At ito ay maaaring yung iba ay hindi pinapansin, patay mali siya, hinggaman. Pero ito po yung uri ng ating pagsamba. So kung ito po ay uri ng pagsamba, kailangan po ng preparasyon. Hindi po yung kung ano na lang yung makuha mo o mabutan mo sa bulsa ay siya yung ibigay. Pine-prepare po natin yun sapagkat ito yung kaparaanan natin ng pagsamba sa Panginoon. Ito po ay nagpapakita ng sincerong refleksyon natin sa Panginoon na mayroon tayong paggalang, pasasalamat dahil sa kanyang provision at proteksyon na ibinibigay sa atin. Mga kapatid, tandaan po natin, worship and giving should be in harmony. Kung ano ang sinasabi ng ating mga dila, ay kinakailangan makita sa ating ibinibigay. Dahil kung hindi, ay para lang tayo matutulad sa kumakanta tayo na parang sentimental. Kailangan consistent tayo sapagkat kung ano ang ating ipinagkaloob, yun yung accurate expression kung ano yung nasa puso. Pinaghahandaan. Ano po yung ika-apat? Nagbibigay ito ng tagumpay sa materialismo. Ang ikabuhay, ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa tanikalan ng pagkagamit natin sa kayamanan. Sabi po ng Pilipos chapter 4 verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aming kalagayan. Sabi po ni Pablo, natutunan ko kung ano maging kontento at masaya kung ano meron ako. Natutunan ko, so ang pagiging kontento sa buhay ay natutunan. Tulad ko parang pagtugtog sa isang musical instrument. Hindi basta-basta hahawakan na yung gitara at bigla ka na lang marunong tumugtog. Pinag-aaralan ko at natutunan siya.
Judah, si Genesis, hindi agad sila tumutol, kundi pinag-aralan nila bago sila sumala. So, ganyan din po yung contentment o yung pagiging kontento ay natututunan. So, ang mabisang paraan ay sa pamamagitan ng pagbibigay po natin. May mga dahilan kung bakit hindi tayo mga pamilya. Gipit ako kulang. Madami akong bayarin. Marami ako gastusin. Hindi kasya yung kinikita ko sa gastusin. Kung magbibigay pa ako. Eh ano na lang manitira sa akin. Alam niyo mga kapatid, kahit gaano man kalaki yung hawak natin pera, palagi. Kung meron kang 1,000, kulang. Bakit? Kasi ang pangangailangan mo, 1,500. Kung meron kang 3,000, kulang dahil ang kailangan ko 6,000. Nagkaroon ka ng 10,000, kulang kasi 20,000 yung dapat mong bilhin. Dapat mong gastusin. Dumating yung 30,000, kulang. Ibibilin ako halagang 20,000. Dumating yung 100,000, kulang pa rin. Kasi dapat kumilin ka natin dito. Dumating yung 1,000,000, kulang pa rin. Kasi ang kailangan ko 2,000,000. Walang katapusan. Parating kulang at hindi kasya. Kaya ang sabi ni Pablo, I have learned in whatever state I am to be content. Ang tunay na kasaganaan at pagiging kontento ay nasa puso. Sapagkat sigurado ang puso natin that God will provide. Kung tayo ay naging kapo, binibigyan natin ang ating sarili na magtagumpay sa materialismo. Ano po yung ikalima? Ang lahat ng pag-aari, ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Kung talagang ang mga bagay na nasa iyo at ang iyong kayamanan ay talagang sa iyo, pwede mong gawin ano man ang gusto mo. Kung lahat ng bagay ay talagang sa iyo, meron kang alayang gawin ang gusto mo. Pero hindi sa atin ang mga ito, kundi sa Diyos. Sabi po ng awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na aming Panginoon. Malinaw. So pinapakita po dito na yung ating posesyon, yung ating pera, ano mang meron tayo binugustuhan, hindi sa atin. Dahil hindi ito sa atin, wala tayong karapatan na ito ay tago para sa ating sarili. Tayo po ay tinawag ng mga
hindi tayo may-ari o owner. The God is steward. Mga tagapangalaga lamang at hindi tayo nagmamayari. Sino po dito yung ipinanganak na paglabas may hawak ng 1,000? Wala. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na narito ay narito na bago pa tayo. Hindi ikaw ang tunay na nagmamayari. Pwede natin sabihin na mabihira naman. Kasabihan niya, dugo at pawis ang aking ginamit para kumita. Kuya, sakripisyo, pinagpapawisan ako bago ko magkain. Sabi nga, grabe, ang hirap kitain ng pera. Pero ang tanong, saan galing ang lakas mo? Saan galing ang talino mo para makapagtrabaho? Saan galing ang iyong katawan? Sa Panginoon. Meron kong maririnig niyo po yung ibang mga mangaral. May nagsasabi na ang pagbibigay daw ay pagpapautang sa Panginoon. Marami kasi mga kaya-tigas dinuturo na magbigay ng generous sa Panginoon sapagkat kapag ang Diyos ay namutang, siguradong babayaran ka ng bibig. Yun po yung ibang naturuan na sinasabi. Ang lahat ng mga bagay na narito ay kanya. E bakit siya magkakautang sa atin? Sipin po natin. Kung tutusoy, nakikigamit lamang tayo. Nanghihirap lang. Mga kapatid, atin kung atin pong maunawaan ang katotohanan nito, marirealize po natin na kapag tayo ay nagbigay, binibigay natin yung para sa hindi sa atin. We're not giving God what belongs to us, but we are giving God what really belongs to Him. Kaya ibigay yung nararapat sa Panginoon. Give our tithes because everything belongs to Him. So ngayon po ay nakita natin kung ano yung difference, pagkakain dahil sa pagkain. Bakit natin kinakailangan na magpapagod? At nakita rin natin na madiin na sinasabi sa kasulatan na ang mga hindi marunong maging kapuro ay ninanakawa. Ngayon mga kapatid, bilang tapos ay gusto kong i-challenge ang bawat isa sa atin. Sa mga tao na hindi pa naunawaan o maaaring hindi pa nabibigay ng kanilang tithes. Pangawakan natin ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, subukin ninyo ako. Subukan mo ako kung hindi bubuksan, durumawa ng lang. At ibuho sa inyo ang pagpapalang walang sapat. Nasilid ng alay. Ibig sabihin, yung blessing ni Lord, naghihintay na. Nandyan na. Ang susi ng pagbubukas ay nasa iyo. Kakaibang pangako ito ng Panginoon sapagkat binigyan niya ng emphasis
diin. Sige, subukan mo. At sa mga talagang faithful na nagbibigay, subok na po yan na pangako ng Diyos. Ang kapalit sa pagbibigay, hindi lamang po sa pamamagitan ng pinansyal. May iba't ibang kaparaanan po ang Diyos kapag tayo ay tapat na nagbibigay. Sabi nga po ni Mother Teresa, ang tunay daw po na nagbibigay kung may nawala sa iyo na malaking bagay, magkagayon man, masaya ka pa rin. So napakalaga po na matutunan natin, at ako po ay naniniwala na hindi po ito madali para sa mga bago pa lamang. Pero habang pinag-aaralan niyo, ay saliksikin niyo po kung ano yung dati. Tandaan po natin, anumang ating ibinibigay ay hindi ito para sa mga pastor, sa mga manggagawa, kundi nais natin na meron tayong magamit para sa gawa ng Diyos, para sa tahanan ng Diyos. Hindi po makakagalaw mga kilos ang mga kapatid na nag-aayat o gumagawa ng kanilang mga nais para sa kanila kung wala tayong sapat na tulong. Sa totoo po, sa tuwing makikita ko yung mga kapusan, nalulungkot ako dahil gusto natin na tulungan ang mga kapatid. Kailangan kong nila yan. Hindi po porke ikaw ay gumagawa ay parang kung ano na lang ang meron. Dapat makita rin po na bless po sila para maging encouragement din po ito sa iba na ang manggagawa ng Diyos ay pinagpapala. Kung ang manggagawa ko ng Diyos ay nakikita natin na naghihiling ako abang-abang, hindi po yun ang nais na Diyos. So anumang bagay na ibinibigay natin, hindi po ito para sa kanila. Ibinibigay natin ito para sa Diyos. Tandaan niyo po, ano man ang mga salapit na ibinibigay mo, ito po ay para sa kanila. Ano man ang gagawin ng binibigyan, accountable po sila ng binibigay. Pero nagawa mo yung dapat. Mga kapatid, kailangan natin tulungan ang mga kapatid. Kailangan natin suportahan. Pero paano natin susuportahan? So ang susi po ay nasa atin. Maging tapat po. So sa mensahe kong ito, maaaring iba-iba tayo ng paniniwala. Pero at the end of the day, siguro din po. Sabi nga po, ipagsusulit na ang lahat ng atin. Maaaring iba-iba tayo, pero ito po yung aming paniniwala base sa salita. So ang ating pong pagbibigay ay is between you and Lord. Alam ng Lord, alam ng Diyos, kung tayo ay wala po tayong naiinigin. So pag-isipan, ipanalangin po natin ang mga kapatid. So ulitin ko po, bakit kailangan po natin magbigay? Magpapatibay po ito ng ating pananampalataya. Tanda po ito ng ating katapatan. Ito ay isang gawa ng pagsama. Nagbibigay ito ng tagumpay sa mga realismo. Ang pamuli,
ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo. Ang matalakay po namin ang mapag-usapan ng pagbibigay. Lord, ang aking pong dalangin ay mangusap ka sa bawat isa na maunawaan ang isahin mo. Maunawaan ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa na magawa po namin yung nais mo. Yung standard na nais mo. Yung proportion na nais mo. Ibigay namin. Tulungan mo kami ay sa katuparan namin at nawa, O Diyos, ikaw po ang siyang may taas, maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami na makapamuhay kami ng mayroong matapatan. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng iyong manananak na sa Jesus.